Nagsisimula ang pelikula sa gitnang edad na si Bob na nagtatrabaho sa gilingan sa maliit na bayan. Naninirahan siya mag-isa at bukod sa kanyang trabaho, wala siyang masyadong ibang nangyayari sa kanyang buhay. Sa ibang lugar, si Eva, ang dalagitang anak, ay nakatira kasama ang kanyang ina Darlene at stepmother Molly. May alitan sa pamilya dahil sa pagiging malayo ng loob ni Eva sa kanyang ina. Kapag sila U00027Y sumusubok na kausapin siya, binabaliwala niya sila at isinasakripisyo ang karamihan ng oras para sa kanyang mga kaibigan. Sa susunod na eksena, si Bob ay bumabalik sa bahay matapos ang mahabang araw sa trabaho at tumatanggap ng tawag mula kay Darlene. Sinasabi niya na siya ay nag-aalala kay Eva, na labis na mapaghimagsik at hindi sumusunod. Sinabi ni Bob na nagpapadala siya ng buwanang pera at di niya maintindihan kung ano pa ang gusto niya. Sinasabi niya na gusto lang niya na nandyan siya para sa kanilang anak. Siya ay inakusahan ng pag-abandona. Kanila 8 taon na ang nakalilipas ng walang anumang paliwanag, pero sabi niya sobrang pagod na siya at binagsak ang telepono. Pagkatapos umuupo siya sa sofa at tinatanggal ang kanyang mga bandages na nagpapakita ng sirang mga kamay. Natuklasan na siya ay mayroong isang misteryosong sakit na nagdudulot sa kanyang katawan na unti-unti na maging hindi nakikita. Sa huli pumunta si Bob sa isang bar para uminom kung saan niligawan siya ng waitress ngunit hindi pinansin. Sa labas nakilala niya si Nelson na nagbebenta ng damo. Naiinis si Bob nang malaman niyang dublado ang presyo ngayong beses. Ngunit sinabi ni Nelson sa kanya na desisyon ito ng kanyang boss na si Crispy at hindi sa kanya. Bago umalis, sina Bob sinusumpa si Crispy at humihingi kay Nelson na ipasa ang mensahe. Kinabukasan si Bob ay nasa trabaho tulad ng karaniwan, ngunit siya ay nagre-replay. Salita ni Darlene sa isip. Sa huli, hindi na niya kaya ang bigat ng kanyang mga iniisip at agad na nag-resign sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, iniimpake niya ang kanyang mga gamit at umalis sa truck upang bisitahin ang matagal nang di nakikitang anak na babae. Subalit sa daan, nagsimulang maramdaman ni Bob ang maraming sakit na nagdulot ng aksidente. Kulang sa kaibigan, tinawagan niya si Nelson at inutusan agad na pumunta para tumulong. Sa abot ng aking kaalaman, hindi ginagawa ng mga nagbebenta ng damo iyon. Nagpunta siya sa cafe kung saan nagulat ang mga tao sa kanyang kalagayan. Diretsong pumunta si Bob sa banyo at tiningnan ang kanyang mga sugat. Habang itinaas niya ang panyo, makikita na lumala ang sakit at ngayon ay kita na ang kanyang mga tadyang. Pagkaraang lumamig ang kanyang damdamin, lumabas siya at umupo sa mesa. Mga sandali pa dumating si Crispy at umupo na sinasabing hindi na nakapunta si Nelson. Dumating, matapos ang maikling usapan, lumabas ang dalawa at si Crispy ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na kunin ang sinirang truck ni Bob. Tinanong niya kung saan siya pupunta at sumagot si Bob na papunta siya sa timog. Nang marinig ito, handang tumulong si Crispy, ngunit may sariling kondisyon. Gusto niya na si Bob ang maghahatid ng ilang droga sa kanyang mga customer kapalit ng pag-ayos ng kanyang truck. Matapos ang mabusising pagpapasya, sumang-ayon si Bob na tanggapin ang trabaho. Kinabukasan, sinalubong ni Crispy ang oso at kinuha ang puso nito. Nilalagay niya ang droga dito at iniuuwi sa icebox. Pagkatapos, ibinigay niya ang kahon kay Bob na saka nagsimulang maglakbay. Nang gabi na iyon, dumating siya sa bahay ni Darlene. Masayang sinabi ni Darlene na nasa bahay ng kaibigan si Eva at wala rin si Molly. Inimbitahan siyang magstay kahit nag-aatubili siyang tumagal. At una ay pumayag siya na manatili ng gabi. Kinabukasan nagising si Bob at naghandang maghatid ng pakete ng droga. Sa sandaling iyon dumating si Eva sa bahay at nagulat nang makita ang kanyang ama matapos ang 8 na taon. Tinanong niya kung bakit siya nandito, ipinaliwanag na tinawag siya ng kanyang ina. Sabi ni Bob na kailangan niyang pumunta sa isang lugar para magtrabaho, tapos tinatanong niya kung pwede siyang sumama. Gayunpaman, tumanggi siya at umalis mag-isa. Dumating si Bob sa pabrika at nakilala ang isang lalaking si Milton, isang lalaking sumubok na suriin ang kanyang katawan, ngunit nasaktan si Bob at sinabi na may sugat siya sa tadyang. Nagbibigay rin sa kanya ng ilang gamot na insik ang huli, sinasabing gagamot sa kanyang mga tadyang. Kapag umuuwi si Bob, siya ay nakakasalubong si Eva at humihingi ng paumanhin. Noon, nagtatanong siya tungkol sa lolo niya at kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Bob na mayroon siyang bipolar disorder at sa huli ginawa niya ang hindi inaasahang bagay sa sobrang frustration. Nang marinig ito, si Eva ay lubos na natameme. Nagtatanong siya kung pwede silang lumabas mamaya at kinakabahan niyang sinasagot ng oo. Pagkatapos, pumasok si Eva sa tindahan ng Chino Medicina at tinanong siya ng nagtitinda kung anong kailangan niya. Hindi nagsasalita ang teenager kaya sinabi ng babae na mayroon din silang doktor na maaaring tingnan siya. Si Eva ay kinakabahan at subukang umalis, ngunit nag-aalok ang babae ng libreng gamot sa kanya na sinasabing nakakabuti sa kanyang kalusugan. Nagkita si Eva sa mga kaibigan at nagplanong mag-explore sa isang lumang gusali na dating mental hospital. Ang best friend niyang si Amelia ay unang nag-aalinlangan at tumanggi sumama pero sa huli napapayag din ni Eva. Pagtataksil, narinig niya na masaya ito.
Pagdating sa pasilidad, ibinunyag ni Eva na dito nagstay ang kanyang lolo at sa huli ay gumawa ng hindi inaasahang bagay. Ang grupo ay tumuloy sa basement, nag-uusap tungkol sa sinasabing haunted ang lugar na ito. Bigla nilang nakita ang isang misteryosong anyo sa ilalim ng puting tela. Ito ang nagdudulot sa mga kabataan na magpanik sa takot, ngunit ilang sandali pa, ang tao ay nawala, iniwan lamang ang puting tela. Sa sandaling iyon, kinuha ni Amelia ang kamay ni Eva at napansin ang mga buto na lumalabas ng walang kalamnan. Nalaman na si Eva rin pala ay may sakit ng kanyang ama na kanyang itinatago sa lahat. Nakakatakot ito para kay Amelia. Nagsimula siyang makipag-away sa kaibigan pero bago pa lumala ang sitwasyon, dumating ang ilang gwardya at pinalayas ang mga teenager. Nang gabing iyon, nanatili si Bob sa bahay ni Darlene kung saan balikan ang mga nakaraang araw. Napag-usapan ng araw na sila U027Y nagkakilala at nahulog sa pag-ibig. Kinabukasan, ngunit nagulantang sila nang malaman na hindi bumalik si Eva sa bahay magdamag. Nagmadali si Bob sa kanyang kwarto at doon nakita ang kanyang telepono. Pagkatapos suriin ang kanyang mga text messages, napagtanto niya na plano pala niyang pumunta sa isang lugar kasama ang kaibigan at Elle. Pumunta sila kay Darlene sa bahay ni Amelia kung saan sinabi ng ama niya na wala si Eva doon. Nalilito, lumalapit si Bob sa mga kaibigan ni Eva at nagtatanong kung nasaan siya. Subukan munang ipagwalang bahala, ngunit nang siya ay maging agresibo, inamin na silang lahat ay pumunta sa mental hospital. Ngunit kanilang sinabi na sa huli umalis sila sa pasilidad at naghiwalay na ng landas. Sa susunod na eksena, nasa mental hospital na sina Bob at Darlene sa paghahanap ng kanilang anak. Kapag sinusubukan ng mga gwardya na pigilan siya, siya ay lumalaban at nag-iingay. Dahil lalo siya sa kamalayan, pinakikiusap ni Darlene sa pinuno ng ospital na palayain siya. Ngunit tinanggihan ito dahil sa kanyang marahas na kilos at posibilidad na makasakit ng sinuman. Sinasalitaan ng commander ng ospital si Bob at ibinabahagi na alam niya ang kanyang sakit na invisibility. Iniulat niya na ang kanyang ama ay dumaan din sa kakaibang sakit bago pumanaw. Sinusubukan niya siyang kumbinsihin na manatili sa ospital at maaari nilang alagaan siya. Gayunpaman, inakusahan niya siya na nagsasagawa ng mga eksperimento sa kanyang ama at pinaabot ito sa punto ng kamatayan. Pagkatapos ng pag-uusap, isang staff member ang bomb-confiscate ng lahat ng ari-arian ni Bob at pinakonfine siya sa isang kwarto. Madaling araw, ginising si Bob ng isang tao at natuklasan niyang naiwan bukas ang pinto at ang kanyang mga gamit ay nasa loob ng kwarto. Ito'y nakakalito. Anciano 0027Y nagtataka kung sino ang nagtutulong sa kanya. Ano man ang mangyari, ayaw niyang palampasin ang pagkakataon kaya nagtakbuhan siya. Sa oras na makarating si Bob sa bahay, siya ay nanghina sa sakit at hindi na makalakad ng maayos. Nakakita siya ng mensahe sa telepono ni Eva mula sa numero ni Amelia na nagtutulak sa kanya na bumalik. Nare-realize niya na maaaring may impormasyon ang kaibigan, agad siyang pumunta kay Amelia. Sinabi sa ospital ng mental health center kung ano ang nangyari. Mention niya na si Eva ay may parehong kakaibang sakit tulad niya at na siya ay naghahanap ng lunas. Nananawagan si Amelia sa kanya na mahanap siya agad at ibinigay sa kanya ang bag na iniwan ni Eva. Sa huli sinuri ni Bob ang bag at natuklasan ang parehong Chinese medicine sa loob, habang si Eva ay inoperahan ng isang misteryosong grupo. Di nagtagal nakilala ni Bob si Melton at itinanong kung saan niya nakuha ang Chinese medicine dahil natagpuan din ito sa bag ng kanyang anak. Nang ibigay ni Melton ang address ng tindahan, nagmadali ang ating bida patungo roon. Sa tindahan, lumapit si Bob sa nagtitinda na may dalang larawan ni Eva, demanding na malaman kung nasaan siya. Sinasabi niya na hindi niya alam, ngunit napansin niya ang bisikleta ni Eva sa harap ng tindahan at naging mapanuyot. Kapag hindi pa rin siya sumasagot, inaalis niya ang cap at ipinapakita ang ulo na karamihan ay napakalabo. Nang makita ito, natakot ang babaeng nagtitinda at sinabi sa kanya na siya ay isang alamat. Sakat-saka ay ibinunyag niya na dinala ng doktor si Eva para sa check-up, ngunit hindi dapat mag-alala dahil napakabuting doktor nito. Pagkatapos nito, tinanggal ni Bob ang karamihan ng kanyang damit at, sa kabila ng mahinang kondisyon, pumunta sa basement. Natuklasan niya ang ilang tao na nangangalakal ng droga. Nakita rin ni Bob si Eva na nakapiit sa isang hawla. Natuklasan na siya ay iniimbak dito at isinasailalim sa mga eksperimento at pang-aabuso. Bob napansin na ang kanyang balikat ay nasusugatan at nagalit. Nang dumating ang masamang doktor, sinugod niya ito at halos mapatay, ngunit pinigilan ni Eva na patagilid ito. Nag-iwan ng tindahan ang duwa saka nagsimulang lumala ang kondisyon ni Bob. Pagdating nila sa bahay, naging napakamababaw ng reaksyon ng mga ina ni Eva matapos makita siyang ligtas sa loob. Si Darling ay nag-aalaga sa kanyang sugat at si Bob ay sa wakas nagpapahayag tungkol sa kanyang sakit at pag-iwan. 8 taon na ang nakaraan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay may parehong sakit na nakaapekto sa kanilang mga supling kasama si Eva. Kinabukasan nais ni Bob bumalik sa bahay ngunit dahil sa mahinang kalagayan, nagpasya si Eva na sumama. Pagkatapos magpaalam sa ina, nagsimula ang dalawa sa paglalakbay. Pagbalik sa bayan, nagkasalubong si Bob at Nelson at ibinigay niya dito ang pakete, hiniling na ipamigay sa kanyang boss.
Ngunit ng gabing iyon, nang buksan ni Crispy ang package, siya ay nagalit nang makita na pako at tornilyo lamang ang laman sa halip na pera. Sa mga sumunod na araw, iniingatan ni Eva ang ama, ngunit lumala ang kalagayan at unti-unting namumulat ang katawan. Isang gabi, nahuli niya itong lalabas ng bahay at tinanong kung saan pupunta. Sinabi ni Bob na hindi na niya kaya ang buhay na ganito at gusto na niyang tapusin ito. Lahat ay sumira sa binata, ngunit ibinunyag niya na bago siya dumating, nagplano siyang pumunta sa kumbento at magpakabulaan. Kahit pa pinipigilan siya, ayaw niyang makinig at sa huli ay umalis. Traumatize ang iyong anak 101. Kinabukasan, nakikita natin si Eva malungkot at umiiyak mag-isa sa bahay. Mga sandaling lumipas, may kumatok sa pinto at akala niya ay ang kanyang ama. Gayunpaman lumalabas na ito ay Crispy. Galit siya kay Bob dahil hindi niya ibinalik ang pera at ipinagdarasal kung nasaan siya. Sinabi ni Eva na wala siyang ideya at binili niya ang bahay para sa kanya, ngunit napansin niya ang larawan ng kabataan niya at na-realize niya na siya ay anak ni Bob. Si Crispy ay nagsimulang hawakan siya ng hindi naaayon at nagsabing kikita siya sa kanya. Bigla noon siya ay binagsakan ng isang di nakikitang puwersa at napagtanto ni Eva na ang kanyang ama ay buhay pa. Bob ay saka tinutuklaw si Crispy at sa wakas ay pinatay siya matapos ang pangyayari kahit napansin ang dugo sa sahig at iniutusan ng kanyang ama. Kung siya ay nagdurugo, ngunit iginiit niya na siya ay okay. Iniulat niya na hindi niya kayang tapusin ang kanyang buhay at iwanan siya ng nag-iisa. Nagkita sila muli at nag-akbayang palaging magiging magkasama. Kinabukasan, nakita ang bangkay ni Crispy na walang buhay na nakahiga sa niyebe. Isang oso agad na lumalapit at nagsisimulang kumain sa kanyang bangkay. Mamaya si Eva ay nasa supermarket at namimili ng grocery items. Pumasok siya sa kotse at kausap ang kanyang di nakikitang ama. Ibinahagi ni Bob na naglaan siya ng kanyang buhay na may sama ng loob laban sa kanyang ama dahil sa pagtatapos nito. At iniwan siya. Ngunit ngayon naniniwala siyang buhay pa ang kanyang ama. Nalilito si Eva at ipinaliwanag niya na sa palagay niya, ang misteryosong tao na tumulong sa kanya na makatakas sa ospital noong araw na iyon ay ang kanyang ama. Ang pinaka-invisible na bagay sa pelikulang ito ay ang punto ng lahat,